Isa sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab ng mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbal at mga nakakatawag pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Naglalagablab na mga balita. Tuloy po ang naglalagablab na balita sa naglalagablab na tanghali, mga kasama. Ako si Buddy. At ako naman si Weng. Meron pong nangyari, pinatupad na ng Quezon City Police District ang tinatawag nilang 24-hour security checkpoint sa iba't ibang lugar. Kaugnay sa naganap na shooting spree o pamaril madaling araw noong Linggong, ikinasuwi ng 5 katao. Inalerto na rin ni Quezon City Police District Director Chief Superintendent Richard Albano ang lahat ng mga police station commanders, lalo't higit ay dapat paigtingin ang security measure daw nila sa lugar na nasasakupan. Samantala, patuloy pa rin po ang paghanap sa 2 suspect na responsable sa naganap na walang habas na pamaril sa bahagi ng Regalado Avenue. Una nang tinukoy ng QCPD ang pagkakakilanlan ng isa sa 2 suspect na naharap sa kasong prostrated homicide, robbery with homicide, car theft at assaulting a police officer. Samantala, pinag-aaralan na rin ng Quezon City Government ang pagbigay ng hanggang 200,000 piso, 100 to 200,000 pesos na reward money sa sino man pong makapagtuturo sa mga salarin. Sumalang na sa investigasyon ng lahat ng nurse ng Cebu Puriculture Center and Maternity House, Inc. Kaugnay ng insidente ng paglalagay ba naman ng surgical tape sa bibigo ng bagong silang na sanggol dito sa Cebu City. Ayon kay Dr. Raida Varona, Medical Director ng nasabing ospital, lahat ng mga staff nurse ay kukunan ho ng salaysay tungkol sa nangyari. At kakausapin din nila ang magulang ng sanggol na sina Ryan at Jasmine Badogdok. Kaunay nito, inanindigan naman ang pamunuan ng pagamutan na hindi sila makipag-ugnayan sa gagawing fact-finding investigation ng DOH Region 7 sapagkat nag-imbestiga na rin sila. Matatandaang umaniho ng iba't ibang reaksyon ng insidente sa social networking sites matapos ireklamo ng isang inaang nurse ng nasabing pagamutan matapos makita ang kanyang anak sa nursery na nilagyan ba naman ng surgical tape ang bibig. Grabe. Dahil hindi daw tumitigil sa kakaiyak, tinanong pa ng inaang nurse kung bakit niya ito ginawa. Ito nga sumagot na malakas. Malakas daw kasi umiyak, umano yung sanggol. Naglalagablab sa 558. PNP Chief, mga kasama, kumilos na para tugunan ang problema ng seguridad sa Quezon City. May balita si Rhea Mamogay. Rhea, i-radyo mo. Kumikilos na rin ang pamunuan ng Philippine National Police upang tugunan ang problema ng seguridad sa Quezon City. Kaya kasunod na nangyaring walang habas na pamamaril ng riding in tandem na kriminal na ikinamatay nga ng 5 katao. Ayon kay PNP PIO Chief, Police Chief Superintendent Ruben Tito Sindak na inatasan na ni Police Director General Alan Purisima ang NCRPO na imbestigahan ng mabuti ang insidente. Sinabi ni Sindak na si Police Director Carmelo Balmoria ng NCRPO ang magdedesisyon kung ano ang mga hakbang na gagawin. Nais umanong matiyak ng pamunuan ng PNP kung anong kailangan sa Quezon City upang hindi na maulit ang ganitong uri ng krimen. Maliban naman sa mga mobile cars at motorcycle units na nanggaling sa PNP National Headquarters, ay malakas din umano ang suporta ng pamahalaang lungsod ng Quezon sa kanilang lokal na pulisya. Kasama mo sa Kampo Krame para sa DZXL 558, Rhea Mamogay, Tatak, RMN. Naglalagablab na mga balita. DZXL Ulat Palaro. Hey, sports! Muli hong makikita ang gilas sa boxing ring ni dating Pinoy boxing champion Marvin Sonsona. Tayo matapos kumpirmahin ng promoter si Samson Lukowicz na magiging bahagi ng rematch sa June 7 fight ni Miguel Cotto at Sergio Martinez ang Pinoy boxer at mga kalaban nito si Wilfredo Vasquez ng Puerto Rico. Ipinakilala ho si Sonsona bilang ikalawang pinakabatang world boxing champion na nanggaling ng Pilipinas.
Nabatid na matagal nang inaabangan ang rematch ni Sonsona at Vasquez at ngayon sila ay magtutuos sa mas mabigat na timbang sa featherweight division. Una naglaban ang dalawa noon pang 2010 sa mas magaang timbang sa junior featherweight division at tinalo ng Puerto Rican si Sonsona para maagaw ang WBO crown sa pamamagitan po ng 4th round knockout. Andyan ba? Andyan? Showbiz Balita! Hi everybody, everywhere. Hello Hi. sa inyo. Yeah. It's me Loli. I have a slowly magiging tatay na ang director and politician na si Lino Cayetano. Dahil nagbunga na ang kanilang pagmamahalan ng kanyang misis na si Phil Cainglet na dating Ateneo volleyball Ang player. bilis lang, Oo, talagang excited si Direk Lino. Okay. Nang ikwento nito na buntis na yung kanyang wifey. Knows na rin daw nila ang gender nito pero tumanggi pa muna nilang i-detalye. Sa kabila ng whirlwind romance, sinabi ni Direk Lino na masaya sila ngayon. Remember, hindi nagdalawang isip na magpakasal ang dalawa. Kahit na isang buwan pa lang ang kanilang engagement. Engaged na pala eh. So yun na yun, di ba? Yung iba nga wala ng engagement. Engaging lang. Engaged na. After 2 months, kasal na. First Kasi engagement, meron na. yun na. Oo. May laman na, nagkaroon. Iba talaga yung rules of engagement nila. Talagang tira-tira. Nag-iba na yung rules of engagement ngayon, Loli. Talaga naman. Si Direk Lino ay unang naging karelasyon ni na ang dami rin. Dami Siya rin. ay na Magdaya, Casey Concepcion at TV host na si Bianca Gonzalez na ngayon napunta sa volleyball player pala. Doon pala siya makaka-score. Makaka-strike siya Oo, doon. so strike. Ayan ang aking showbiz. Anong sa inyo? Ayan. It's me, Loli. Pop, Lollipop. Thanks, Miss Loli. Oli. Okay lang tong si Lino. Ayos ah. Don Lino. Don Ay, Lino. iba yun. Don Lino. Maganda yung spike yan sa issue. Don Lino. Anak ng karambas talaga. Live ba kami dyan? New York. New York. New York. Medyo madulas. Ito ang Balitang Panghimaga. Tinatawagan. Tawagan natin. Tawag lang. Tinatawagan ng pansin. Para kasi Tobago ah. Oo. Basta, sama-sama. Oo. Okay, tara. Okay na, lamesa. Ano yan? Sama-sama ang pagkain. Oo. Let's go. Hulog ng langit Oh, Ang tama lalim ko na na, yun. ang lalim na hugot mo. para sa mga homeless. Hulog ng langit para sa mga homeless ang isang Canadian artist na si Gregory Clohen. Pakapalin mo ah. Nabubuo ng mga bahay para sa kanila. Bubuo ng bahay. Mhm. Tagumpay niyang naitayo ang mobile house sa pamamagitan ng mga materyales na napulot sa kalye tulad ng mga yero, mga sirang washing machine na ginawa niyang pinto ng kanyang mobile house. Ito mga siraulo. Yan. Sa ngayon, 10 tahanan na halos kasi lalaki lang ng mga supa ang kanyang natapos at umaasa na mas madami pa Uy, siyang maganda yung magagawa. ginagawa niya. Para yan sa mga walang bahay. Di ba? So Bilang- instead na sila i-relocate, Oo. gagawa sila ng bahay kung saan mayroong bakanting lugar. Oo. Yung bahay nila, maliit lang. Parang Maliit kwarto lang. At least meron kang matutuluyan. At least nakakagawang gawa pa yung siya. bahay nila pwede lang dalhin kahit saan eh. Oo, kasi May may gulong gulong eh. Diba? Ganda yan, oh. Bilang Tanga ako isang dyan. ano siya, Ako din. ang trabaho pala niya sculptor eh. Sculptor. Bilang isang sculptor ng Denver. Ano ang ginagawa ng sculptor? Siya yung mga Sige nga. nag-uukit. Aba. Yung mga ano ba? Kala ko sa sementeryo yun. Sculptorero. Sculptorero yun. Oh. Sepulturero. Sculptorero naman yun. Lalo pa niya itong pinagaganda gamit ang kanyang natatanging disenyo sa paghulmahay. Ayon sa kanya, hindi man ito kalakihan pero malaking tulong ito para sa mga walang tahanan. Nagsimula Tama, umano. diba? Mhm. Nagsimula umano ito nang sinulat niya ang librong Homeless Architecture Homeless. at doon naramdaman niya ang kahalagahan ng mga walang matirahan. Maganda yan, oh. Tinan nyo. Maliit lang. Oo, yung bahay. Portable. Yan o, ito, At, larawan ng sample ng kanyang Oh, yan. Bahay na yan. Mobile house. Meron na siyang Yan, oh. may bintana. Meron ng maliit lang. Kasya isang tao. kasya. O, isa lang. Para ito Kasyang-kasya dun sa isang mga tao dyan.
Biro mo, kung dyan napunta yung mga PIDAF, Yun mo, may lahat ng tao may kahit konti may tahanan. bahay, masisilungan. Tapos kung at least may masisilungan sila, Oo. may inspirasyon na sila, may motivation, ang tawag doon? Oo. Motivation in English, Yeah, that's and then matulungan pa sila makakuha ng trabaho. Pag nakakuha na sila, may sweldo na. Yan naman pwede ipasa sa iba. Di ba? pwede. Ganda. Sana may May mga... ano yan, may palikuran din. Kasama na sa loob siguro. Meron na, Siguro kasama na may picture yan na merong pinapakita yung sa loob. Galing. Oo. Na-post ko yan Sige sa FB ko. Yun. Maganda tong idea niya na to. Yan po ang ating balita pang himagas ngayong tanghali. Galit Hatid sa ka. inyo. Hindi naman. Nagpapaliwanag lang. Hatid sa inyo ni Misteryoso. Regards daw, sabi ni Solong Anak. Kumusta, solong anak? Ito na si Thank you. Si Marceline Juan, thank you. Thank you. South City. Mga chatters natin to Thank you. Thank you all chatters. All chatters. Just keep on chatting. That's cheating. right. Someone is Chatting. special. Thank you. Yeah. Special. Wala na. Sino pa? Wala na. Mga magtampoy ba? Okay, so far, wala na. Thank you sa PCSO. Tuloy-tuloy lang daw po ang pagsuporta ninyo kahit may, sabi ni GM dahil wala na si Madam Margie. Sa flag racing kahapon, sabi niya, tinitiyak namin ang publiko na lahat ng mga pagbabago sa loob po ng PCSO ay matutupad. At kung anumang merong hamon na internal, panloob lamang nila yan. Tuloy ang delivery ng medical and health-related services ng PCSO. Acting chairman for a while, ngayon si GM. Thank you, PCSO. Paano pare? Paano? Dire-diretso na ho. Ang bukas. Ang naglalagablab na balitang tatak RMN inyo po napakinggan sa DCXL 558 mga kasama. Ngayong tanghali ho ng Miyerkules na, Huwebes pa, Martes pa lang pala, Martes, yan. Ako din, pakiramdam ko, Miyerkules na, parang May, Mayo, Flores na Mayo na naman. Ngabangan pala. niya yung Santa Cruz ng mga bakla. Ay, syempre. Agagalit sa iyo ang simbahan, ha? Festival. Ayan. Masayang panoorin yan. Pagbigyan niyo na, Lord. May 13, 2014. Kasama nyo sa serbisyo publiko from the city of... Santa hindi pala. Maria. Hindi pala. Probinsya pala kami, pare. Mas malaki sa inyo. From the province of Occidental Mindoro, mabuhay. Ako si Buddy Obera. From the city of Sambo, Eliseo Primo Hermano, Weng de la Peña. Kayo po lahat sa DCXLI. Tatak! Amen. Subayin niyo ang labing mundong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo! Luso! Mga kasama! Kasama!